bilis ng pag-ikot ng mundo, kung saan ang lahat ng bagay nadadaan sa mabilisan at ang bawat segundo ay parang karera sa daan, paano kung sa isang iglap, biglang huminto at ang lahat magbago? Ano ang gagawin mo? Gwapo, matalino, at leading man material. Well, Miss Zeph Molina. Cutting classes already. Who would have thought? Ilan lang yan sa mga salitang naglalarawan sa 20-year-old sparkle artist na si Josh Ford. Siguradong nakikilala nyo ang heartthrob housemate na ito mula sa bahay ni Kuya. Pero sa likod ng mga matatamis niyang ngiti, merong pait na hindi niya malilimutan. Pumanaw sa isang disgrasya ang sparkle teen artist na si Andre Sison na nagsisimula palang gumawa ng pangalan sa showbiz. Dalawa pa niyang kasama ang patay at isa ang sugatan. Nang maaksidente sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City ang sinasakyang kotse ni na Josh noong 2023. We were just in the car. I was at the front. We were enjoying ourselves. Tapos, bigla na lang po talaga na out of control yung car. Si Josh ang kaisa-isang survivor sa aksidente. I just woke up na lang po sa hospital. Nandun na po nila binigay sa akin yung balita. Hindi talaga ako makapaniwala na nawala sila. Hindi lang sila kaibigan talaga sa akin, They're like brothers to me. Sila yung tumutulong sa akin sa bahay, and whenever I'm down or feeling stressed, sila yung nandun para mapasaya ako, I miss them so much. Super. As in, I just want to say thank you. Siyempre, I know sila yung mga guardian angels ko ngayon. Hindi man naging madali ang kanyang road to recovery, nagpatuloy siya sa tulong ng pamilya at mga taong nagmamahal sa kanya. My whole body here was, hindi man paralyzed, but yung scars ko dyan. My left ear, may butas pa rin yung eardrum ko. Nagdesisyon din siyang bumalik ng United Kingdom para ipagpatuloy ang pagpapagaling kasama ang kanyang pamilya. I needed that 1 month break. Sila talaga yung nakatulong sa akin, my family, mga ibang friends ko, they really helped me to just stay positive, keep looking forward. Nag-iwan daw ng bubog kay Josh ang aksidente. Yeah, sometimes I remember yung mga nangyayari, mga flashback. Madilim man ang naging nakaraan, nagdesisyon si Josh na hindi ito ang magdidikta ng landas na kanyang tatahakin. When I got back, I had to move out of the house. Ang dami po naming memories doon Work, kept me busy. Slowly, mas naintindihan ko bakit, why I need to talk about it. At sa pagpapatuloy ni Josh, patuloy siyang magpapasalamat sa ipinagkaloob na ikalawang buhay. But I'm very, very thankful, grateful, and blessed talaga. Parang after lahat ng mga nangyari ito na, nagsisimula na. Malayo na, pero malayo pa. Grabe yung suporta sa akin ng mga tao. Lahat ng mga nagmamahal sa akin. After everything, ngayon nakikilala na ako. At 2 taon matapos ang aksidente, handa na si Josh na maging inspirasyon sa iba na dumaan din sa parehong pagsubok. I think now, I just want to be like a positive beacon talaga for people. Gaya ni Josh, may madilim ding nakaraan ang 11 taong gulang na batang si Ayesha mula Calamba, Laguna. Kita sa kuha ng CCTV na inararo ng isang pickup truck ang dalawang magkasunod na tricycle. Undas noong 2023 nang maaksidente ang sinasakyang tricycle ng kanilang pamilya. Tulog po kasi kaming lahat noon bago po umalis. Dapat po hindi po talaga kami aalis kasi po nagluluto si Papa ng suman. Ang minamaneho raw na tricycle ng amang si Gilbert sumalpok sa isang malaking pick-up truck na kumitil ng buhay niya at kanyang asawang si Eileen, pati na ng 3 mga kapatid ni Ayesha na sina Alisa, Akisha at ang bunsong si Alicia. Kwento ng tiyahin ni Ayesha, sa bilis ng pangyayari, tanging si Ayesha lang ang nakaligtas sa aksidente. Nangyari ang aksidente 3:30 ng umaga. Paglampas ng Riles, mabilis ang pangyayari Bumangga talaga yung sasakyan sa tricycle. Tapos nakita namin may lumipad si Ayesha at saka yung pangalawa. Sa murang edad ni Ayesha, naiwan siyang nangungulila sa pamilya.
Nung nasa ICU, tanong na siya ng tanong, hinahanap na niya yung mama niya, yung isang kapatid niya, yung dalawa. Hindi ko masabi sa kanya na wala na ang papa mo. Sa 40th na araw ng pagkalibing ng kanyang pamilya, saka pa lamang nalaman ni Ayesha ang katotohanan. Sabi ko, Yeng, di ba lagi mong hinahanap sila mama mo, sila papa mo? Sabi ko, wala na sila. Tumitig lang siya sa akin kasi nakita niyang naiyak na ako eh. Mabigat na balita man ang natanggap, ang batang si Ayesha pinilit magpakatatag. Tapos sabi niya, hindi ko man lang sila nakita. Sabi niya, pag uwi ko bukas, gusto ko punta tayo sa sementeryo. Ano nakisip ko ng time na yun? Ba't po umalis pa kami nun? Sana po din na po kami umalis. At sa tuwing nahihirapan, ang paalala ng ama ang kanyang kinakapitan. Minsan po kasi, nagkukwentuhan kami na yung gabi po na sabi niya po na kaya ko po na mag-isa ko, lagi daw po akong magpalakas. Maaga mang naulila ang mga alaala ng pamilya ang naiwan kay Ayesha. Si mama po, spoiled po sa amin. Lahat po ng gusto namin binibili niya. Si papa po, malambing po siya, mayakap po. Lagi niya po kaming nilulutuan kapag napasok po kami. Malambing po sila lahat, tapos po, naglalaro po kami lagi. At sa muling pagbangon ni Ayesha, dito na umalalay ang kanyang pamilya. Nag-usap-usap kaming magkakapatid. Ako na lang tatayong guardian. Katulong nila, tsaka ng nanay ko. Nandito lang kami para suportahan ka. Ipaglalaban ka namin kahit saan. Kahit kanino. Sa ngayon, si Ayesha bumalik na rin sa eskwelahan. 2 years siyang nag-homeschooling. Kasi nga, hindi pa siya pwede kasi naka-wheelchair. With honor yan. Hanggang ngayon, kasali siya sa top. Yung nag-award po kami nun, perfect attendance po ako nun. Tapos po, kasali po ako sa top. Gusto ko po maging teacher para po maturuan ko po yung mga bata. Nagpapatuloy man sa buhay, mananatili ang puwang sa kanyang puso na naiwan ng kanyang pamilya. Nalulungkot pa rin po ako. Kasi po minsan, masasabi ko po sa isip ko na sana po di na lang po ganito yung nangyari. Sana po narinig po nila ako ngayon kahit wala na po sila. Kasi po, sa kanila lang po akong naging malakas, tapos mabait. Miss ko na po kayo. Sana po makita ko kayo kahit sa panaginip. Bukod sa bagong pamilya, ang hindi alam ni Ayesha, may naghihintay pa sa kanyang biyaya. Mula sa isa nating kapuso na tulad niya ay pinagpapasalamat din ang ikalawang buhay. Nang marinig ang kwento ni Ayesha, ang sparkle artist na si Josh, hindi nag-atubiling bisitahin ang kapwa niya survivor. Hello mga kapuso, it's Josh Ford at nandito tayo ngayon sa Calamba, Laguna para bisitahin si Ayesha. Hi Ayesha! How are you? You're Kuya Josh, kamusta ka na? Okay lang Parang po. nahihiya ka Ayesha. Okay ka naman? Opo. Doing well? Okay lang ba sumahan kita dito? Opo. Tara. Dahil sa parehong sinapit sa parehong taon, si Josh nakarelate sa pinagdaraanan ni Ayesha. Parang parehas rin tayo dyan. We're both survivors. Ngayon akin yun, 2023 din. Nangyari sa akin. It was with my friends. Firstly with your family, right? Pero nakita ko naman parang sobrang positive naman ng family mo. Kaya I think it's good na kasama mo yung mga tita mo. Love mo naman tita mo. Opo. I'm sure they love you. At least nandito pa tayo. And we're still living. I heard what happened to your leg. Kamusta naman? Like, lakad ka pa rin, nakapagtakbo, nakapagsayaw. Lakad lang po tsaka sayaw. Nakasayaw pa. Balita ko, milig ka daw sumayaw eh. Wow naman! Dancerist era kayo riyan, ha? Keep it up! At para tuloy-tuloy na ang bonding, sasamahan din ni Kuya Josh si Ayesha sa pagbisita sa kanyang pamilya. So yun na nga po mga kapuso, we just met the sweetest girl na si Ayesha. And di po doon nagtatapos na kanyang kwento. Makita po natin siya mamaya kasama si Miss Vicky Morales, kaya abangan po natin yan. Ito ang mini picnic under the stars kasama ang iyong pamilya. Happy
Nakakatuwa na nandito ka pa rin sa amin ngayon kasi at least may naiwang alaala sa amin si Tito. Thankful ako na naandito ka kasi nagkaroon ako ng Unika E. Thankful ako kasi nandyan kayo palagi, hindi niyo ako pinagabayan. Siyempre, hindi kumpleto ang bonding kung walang picture taking. Kaya naman dinala ng Good News team sina Ayesha sa isang photo studio para sa kanilang official family portrait. Mommy Grace, welcome po dito sa Good News. Nako, parang 2 taon na ang nakalilipas, no? Mula nung nangyari yon. Kamusta na kayo? Pinipilit po namin palakasin yung loob, lalo na po meron kong naiwan na isa. Para po sa kanya eh. Kamusta po si Ayesha? Okay naman po, masipag, mabait, sweet na bata. Paano niyo po pinupuno yung pagmamahal? Alam ko po na kulang, na hindi sapat kasi iba po yung tunay na magulang kaysa sa amin. Pero make sure po namin na may bigay yung tulad ng mahigit pa sa magulang niya. Ano gusto niyo po sabihin sa kanya? Ano gusto niyo ipangako po kay Ayesha? Ayesha, wag tatanim sa isip na mababayaan ka namin. Lagi mong tatandaan, kami, mga tita, si nanay, mga pinsan, lagi lang naandito para sa'yo. Ganyan ka namin kamahal. Alam mo naman yan, gano'n mo naman kamahal si Mommy Grace. Itodo na natin ang sorpresa. At dahil patapos ka na sa elementarya, masayang inihahandog sa iyo ng good news. This certificate is proudly presented to Ayesha Paluhi as a recipient of full scholarship for complete junior high school from the Maranatha Christian Academy of Calamba. Ay, nako, di ba? Gusto mo yan kasi malapit daw sa inyo? Yan, ha? At bilang pasasalamat sa pagmamahal kay Ayesha, eto naman ang ilang mga produkto na maaari mong gawing panimulang business, Mary Grace. Pero ang pinaka-importante na regalo sa lahat, ang biyaya ng pamilya. Ito, yung bago mong family. Kasama rin syempre yung family mo, yung tunay mong family dito. Naway palagi mong tingnan ang mga larawan na ito para magsilbing lakas at inspirasyon mo para lumaban sa buhay. Merong nagbabantay sa iyo mula sa heaven at meron ding nagbabantay sa iyo na nandito, na nagmamahal sa iyo at hindi ka iiwan. Maiksi nga lang daw ang buhay natin sa mundo. Pero wag sana ito maging rason para hindi natin lubusin ang bawat segundo na makasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Naway ang kwento ng katatagan ni na Josh at Ayesha ay magsilbing inspirasyon sa atin para lumaban at magpatuloy sa buhay.